Ang lulutuin natin ngayong araw na ito, sinabawang sapsap. Lalagyan natin ng kamyas, ng tanglad, luya, at sibuyas. Kasi pwede po ang tanglad gamitin sa tinola, tinolang manok, pwede rin ang tinolang isda. So gagawin natin tinolang isda. Magpakulo po tayo muna ng tubig para hindi madudurog yung ating isda. At ilagay na rin natin yung ating pangpaasim. Pwede pong batuan, pwede pong sinigang sa sampalok. Yan po yung mga pwede nyong gamitin. So, papakuluin ko muna para hindi madudurog yung ating isda. Yung pinangat kasi pwede itong mga pampalasa eh. Tapos mamaya sasagipin ninyo pag gusto nyong magkumuha ng sausawan o gumamit ng sausawan. So, pinakukulo na po natin yung ating kamyas. Takpan muna natin. At habang kumukulo yung ating kamyas, pwede nyo pong asinan yung inyong sapsap. Ito kasing sapsap talagang sa kultura natin, ito yung madalas kinukuha ng ating mga fishermen o ng ating mga mangingisda. Pwede nyo na po siyang lagyan ng pampalasa. Ako kasi nilalagyan ko na habang naghihintay para manuot dun sa isda yung ating asin. Pwede rin ang pampaalat nyo, patis, mamaya dun sa ating sabaw. Tapos, ito kasing sapsap natin, maganda to. Marami itong taglay na protina. At syempre, dahil isda ito, omega-3 fatty acid. Kung naririnig nyo yung EPA at saka DHA, para dun sa ating brain at sa immunity. Kailangan po yan. Sa heart, maganda din ang omega-3 fatty acid. Tsaka maganda dito sa isda, dahil ito talaga ang main source ng protina natin para sa immunity, para sa muscle. Pero ito ang pagkain na may taglay na vitamin D. So, bukod sa araw, pwede tayong kumuha ng vitamin D mula sa isda at mga vitamin Bs katulad ng B12. At syempre, dahil lamang dagat to, may iodine para sa ating thyroid, selenium, kailangan din natin to. Phosphorus, meron din. At ang maganda, sa sapsap, low in mercury kasi hindi siya matagal na nasa dagat. At low calorie din, maganda pa dun sa mga high cholesterol. So, eto, pinapakulo na natin yung ating kamyas. Yung kamyas, maganda din siya kasi ginagawa naming sausawan niya sa Cavite. Ang maganda sa kamyas, marami itong vitamin C, potassium, fiber, folate. So, dun sa mga nagtitibi, maraming magagawa ito para sa ating tiyan. Dahil may tanim rin tayong lemongrass sa likod bahay, magtanim kayo ng lemongrass, maganda ang tanglad Para siyang luya, mabango-bango. Pero ingat lang po pag pregnant kayo. Kasi sabi nila baka mag-cause ng contraction. So, ang lemongrass, hindi pwede sa mga buntis. Pero, pwede nyong lagyan yung inyong mga sabaw. So, maglagay tayo ng konting lemongrass para yung lasa ng sabaw natin, parang may luya. Tapos, mabango siya. So, parang flowery ang amoy. So, mabango yung amoy, masarap din yung pampalasa. So, konti lang yung nilagay ko. Yan, para sample lang. Tapos, lalagyan na rin natin ng luya. Yan, so, gusto natin syempre yung sabaw. Diba parang tinola? Ito pong luto na to, pwede nyo rin gawin sa, ang tanglad, bagay po yan sa mga lamang dagat, sa mga isda, yung mga sinigang, sinabawang isda. Pero pwede din siya doon sa manok. Bagay din. Actually, any beef, binabagayan. Oo, niliit ko lang yung sibuyas. Pero kahit anong hiwa ng sibuyas, pwede. Ito lang para mas lumasa. Kasi, di ba, masarap yung sabaw nitong ating sinabawang isda. Para maiba naman yung ating pinangat, tsaka yung ating paksiw sapsap. Kasi, pare-pareho na yung luto. Siyempre, nananawa sila, gusto naman nila maiba yung ating pagluluto. Pwede nyo rin pong lagyan ng konting pepper kung gusto nyo para medyo peppery yung taste. Doon yung iba hindi naglalagay gaano ng pepper dun sa kanilang, pwede pong buong pepper, paminta, o pwede rin pong
Patis. Yung durog na paminta. Yung iba pwedeng asin dun sa ating isda. Pero dun sa ating sabaw, pwede rin ho tayong maglagay ng konting patis. Siyempre tayong Pilipino, tsaka yung mga taga-Thailand, gusto lagi ay patis. So kaya ko siya, wow, ang bango-bango na. So kaya ko siya gustong ilagay na dun sa sabaw para timplado na yung ating sabaw. At pag kumukulo na, ito mabilis. Mabilis itong lutuing ito kung nagmamadali kayo. Ilalagay ko na yung ating isda, yung ating sapsap. So, hindi siya madudurog. Kasi pagkakulo nyo na nilagay alam nyo naman, ang sapsap, mabilis yan maluto. Yan. Okay. Mahal ba yan? Mura lang. Actually, ang isda naman, pag sa Maynila, mahal, pero kapag sa probinsya, mura lang ang isda. Sariwang-sariwa pa. Yung iba, ang tawag dito, pag sa Bisaya, lawayan, pag sa atin sa Tagalog, sapsap. So, talagang malapit sa kalooban natin itong sapsap. Yes, actually, pwede po itong may kamatis. Wala lang po akong tanim na kamatis ngayon, kaya hindi ko na nalagyan. Pero masarap talaga na may kamatis to. Kaya lang alanga akong nakuha dito sa likod bahay. Kasi itong ating kamyas, ating tanglad, dyan lang kinukuha sa likod. Yung kamatis kasi minsan hindi tayo makapag-stock Kasi nga, mabilis masira. So, sandali lang yan, 5 minutes, luto na. Pwede nyo pong takpan. Pwede nyo pong hayaan. Hindi ko lang tinatakpan kasi para makita nyo mabuti. Nabaliktad ba yung isda? Pwede nang hindi, basta naaabot nung tubig. Pero pag nakita nyo maputi na yung mata, ibig sabihin luto na ang ating isda. Tapos dagdag ko lang ito kasing luto natin ngayon, marami itong vitamin C dahil doon sa kamyas. Yung kamyas, inuulit ko, vitamin C, potassium, fiber, folate, maganda sa tiyan. At yung sibuyas natin, marami ding vitamin C, folate, potassium ang sibuyas. Pero maganda dito, may flavonoids, quercetin ang tawag. So, kailangan ng katawan. May enzymes din para sa ating tiyan. Tapos, ang maganda pa rin dito sa ating sibuyas, merong glycoquine. So, nakakapagpababa ng blood sugar ang sibuyas. So, anti-allergy na, pangpaluwag pa ng tubo ng paghinga. So, bagay dun sa mga may asthma. Yan. Actually, pag binaliktad mo to, okay na tong ating isda Luto na siya sa other side. Yes. Actually, ito, luto na rin to. Kasi nakalubog naman siya. Dapat kumukulo. Yes, kumukulo. Maganda. Yan. So, meron na ho tayong sinabawang isda. So, within 5 to 10 minutes, nakapagluto na ho kayo. Ready na. Pwede nang kumain. Luto na sila lahat. Yan. Sinabawang sapsap o lawayan. Ready na. At kakain na ho tayo. Salamat po.